Kung lumuluha ang tao at winangis ng Diyos ang tao sa kanyang sarili, ibig sabihin ba nito ang Diyos din ay lumuluha? Ating silipin sa Biblia ang pagluha ng Diyos at kung ano nga ba ang naisabihin nito para sa atin na bumabasa. Mababasa natin sa John chapter 11 verse 33 to 36 kung saan may kita na dinamdam ng Panginoong Hesus ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Lazaro. At ipinakita sa verse 35 ang kanyang pagtangis. Ito'y hindi simpleng iyak. Ito'y pagluha na may matinding emosyon sa kaunawaan na namatay ang isang mahal sa buhay. Isang sitwasyon sa Biblia na sumasalamin sa emosyon ng Diyos toward sa tao. Dahil sa Colossus chapter 1 verse 15, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, kung saan ang buhay ng Panginoong Hesus ay nagpapakita ng mga katotohanan patungkol sa Diyos ng Biblia. Ang una, ipinapakita ng talata na ang Diyos ay Diyos na may emosyon. Exodus chapter 34 verse 5 to 7. Oo, ang Diyos ay isang Diyos na matuwid, naggalit sa kasalanan at nagpapataw ng paghukom sa mga masuwayin at ayaw sa kabanalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya din ay may emosyon na tulad natin. Siya'y kasama natin sa kagalakan, higit lalo sa panahon ng mga kalungkutan. Awit chapter 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Kung saan ang una nating may kita sa talata, ang Diyos ay umaaliw sa mga taong napipighati at ang mga taong nahihirapan at nakakaranas ng pagkadurog ng puso. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na may pusong tulad natin. Pangalawa, ipinapakita ng talata na ang ating Diyos ay malapit sa mga taong namatayan. Awit chapter 147 verse 3. Kanyang pinapagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Masyadong makapangyarihan ng Diyos para di niya malaman ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Tandaan natin na ang Panginoon ang ating manlilikha at tayo ang kanyang nilikha. Alam niya kung kailan tayo masaya, kailan tayo malungkot, at kung kailan natin kailangan ng pang-aaliw. Kung kaya't sa chapter 147 verse 3 ng awit, siya ang nagpapahilom ng sugat na di kayang gamutin ng doktor o ng kahit anumang medisina. Kung paano sa panahon ng sobrang sakit ng ating nararamdaman, siya ang ating Diyos na naglalapat ng ating mga panali upang ang sugat ng bawat damdamin ng tao ay maghilom. Hindi niya ito magagawa kung wala siyang emosyon. Dahil kung kahit ang mismong Panginoong Hesus ay nakaranas ng pagtangis na sumasalamin ng damdamin ng Diyos sa kalangitan at sa taglay niyang emosyon, hindi lang sapat sa kanya na inaalagaan niya sa langit ang mga pumanaw na nagsisampalataya sa kanya, kundi kahit tayo ng mga taong naiwan na mga mahal natin sa buhay ay kapwa inaaliw ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaliw ng banal na spirito sa bawat isa sa atin na tumatangis. Pangatlo, ipinapakita ng talata na ang Panginoon ay nakakaramdam ng pagkalungkot sa kamatayan ng kanyang mga nilikha. Hindi lamang ito sa usaping pisikal, ito'y tumutukoy din sa buhay espiritual ng tao. Sa Genesis chapter 6 verse 6, nagsisi ang Panginoon at kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Nalumbay ang Panginoon nang makita ang mga tao na talagang naroon ang buhay sa pagkakasala. Sa wikang Ingles, ang ibig sabihin ng lumbay ay grieve, to feel hurt, to feel pain, displeased. Na nakaramdam ang Panginoon ng pagkalumbay sa bawat tao sapagkat patuloy siya nagkakasala at nagbibigay ng dahilan para makita ng Panginoon na ang tao ay patay. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung saan mababasa natin sa John chapter 11 verse 40 to 44 na hindi lang basta natapos sa pag-iyak ang Diyos sa pagkamatay ng kanyang minamahal na kaibigan, kundi gumawa siya ng paraan para ito ay mabuhay. Ganon din ang bawat isa na tinuring ng patay dahil sa ating mga kasalanan. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos na lubos na umiibig sa bawat isa ay gumagawa ng paraan para ang mga patay dahil sa kasalanan ay mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Siya na punong-puno ng emosyon kung saan may kita ang Kanyang lubos na pag-ibig sa bawat isa na nagkasala. Gumawa siya ng paraan para ang bawat isa ay mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanyang pangalan. Kung na-bless ka sa videong ito, tayo mag-share at mag-like for more videos.